sabi nila sa akin, alam ng kapatid mo kung ano yung ginawa mo para sa kanya. Tama na. Pagpasa Diyos mo na lang. Ang daling sabihin, pero sabi ko nga, pinapagpasa Diyos naman namin, pero hindi pwedeng wala kaming gawin. Correct. Ayokong kaming magkakapatid, kasama ng daddy ko, magsisihan kasi hindi namin ginawa yon. Yes. So, Laban lang ng laban. dapat, pag may pinagdadaanan ako, o kaya pag may mga, punta ko sa cemeteryo, kinakausap ko siya, i-guide niya ako. Parang sira na kinakausap ko siya. Yeah. Bago matapos yung araw na yon, may kasagutan. So, siya ang guardian angel ko. And I think talagang, masasabi kong proud siya sa akin. And very thankful siya sa akin na You never, to now, lumalaban ka. hindi ako titigil talaga. Yun ang promise ko. Yeah. Kahit minsan mahirap, kasi emotionally, minsan nga spiritually, ano na rin eh, financially. Pero yung lakas ng loob, kinukuha ko yun sa mga kapatid ko, sa daddy ko. Yeah. And sa mga kaibigan niya, na talagang wini-wish talaga yung, alam mo yun, yung justice for her. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, Rochelle, pero hindi naman kami ang korte. Hindi kami ang naghahanap na may hawak ng hustisya. But what we can promise you is that we will never forget until you get the justice that you deserve. And sa lahat po ng nakikinig ngayon, alam ko baka sabihin ninyo, laos na yan. Laos na yung kasong yan. Pero hindi nalalaos ang hustisya at hindi tayo dapat nag-give up kapag hustisya na ang pinaglalaban. Mas mahirap kapag tumigil na tayo sa laban. Mas mahirap at sisisihin natin ang ating mga sarili kapag binaon na lang natin ito sa limot. Hanggat hindi pa nasasarhan ng tuluyan ang kasong ito, dapat patuloy natin itong inaalala at patuloy nating ipinaglalaban. At sana patuloy tayong makinig sa kwento ng mga biktima hanggat makamit nila yung hustisya. Maraming salamat, Rochelle. Thank you so much. Yeah, praying for you. And hindi kami titigil sa pagkukwento.